Pangalan mo na lang. Hello. Hello. Yan. Wow, lang sir. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Katulad nyo rin po ako, isang Pilipino, isang ama, isang magulang sa aking mga anak. Siyempre, ipinaglalaban ko ang kinabukasan ng mga anak ko. Wakasan natin ang korupsyon sa gobyerno. Panagutin si Marcos, panagutin si Romualdez. Huwag po tayong maniwala sa moro-morong hearing na ginagawa sa Kongreso. Yan po ay isang malaking kalokohan. Bakit ko po nasabi? Pagkatapos po, mga kababayan ko, na mapangalanan si Saldico at ito si Mr. Speaker Romualdez, biglang nagrigo doon sa Senado. May nagutos po ba? Meron. Sabi nga po ni Tito Soto, gusto daw po silang ipasibak lahat. So ibig sabihin, hindi po seryoso at hindi po totoo na si Bongbong Marcos, mga kababayan ko, ang nag-bulgar ng flood control. Dahil nung isang taon, kung hindi ako nagkakamali, mga ganun din yun. Hinahanap natin kay Mr. President yung 5,500 na flood control. Dito rin sa pwesto na to. Subalit, nung nabulgar na mga ghost project pala, yung mga flood control na yan, naglabas po ng mga kontraktor. Yung po ang gusto nilang palagutin, gustong itakas, itong si Saldico at itong si Romualdez. Yan po talaga ang may kasalanan dahil si Mr. Speaker ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sila ang naglalagay ng insertion sa budget. Sa mga tuwid silang dalawa, dapat po nating palagutin. Ganon din ang mga kongresista na kasabwat nila. Ngayon mga kapwa ko Pilipino, wag lang tayong matapang sa social media. Lumabas po kayo rito, eto na kami. Andito na kami sa dati nating pwesto ng isang taon. Naalala nyo marami na doon. Lalo na ngayon na nilalabanan natin ay ang korupsyon, ang pagnanakaw ng mga politiko sa gobyerno. Tutulan natin, wakasan natin, panagutin ang dapat panagot. Yan ay walang iba kundi si Romualdez, si Saldico at si Mr. President Bongbong Marcos. Tama! Birthday mo pala ngayon, Bongbong Marcos. Ang pinakamagandang birthday na may bibigay mo sa mga kababayan nating Pilipino ay bumaba ka na sa pwesto. The ultimate sacrifice, bumaba ka dyan. Pero namang babalik sa'yo na siguradong uunahin yung kapakanan ng mga kababayan nating Pilipino. Pero hindi basta-basta bababa ka lang. Kailangan panagutan mo ang ginawa mo sa mga kababayan nating Pilipino. Nang maupo ka dyan, sabi mo itutuloy mo yung mga nasimula nung nakaraang administrasyon. Pero puro pagnanakaw sa kabalambayan ang ginawa nyo. Kaya mga kababayan, muli ako nananawagan sa inyo. Panagutin natin ang mga korap na politiko. Yes! Salamat po. Yun lamang po, magandang hapon at maraming salamat po sa inyong lahat. Alam mo pala, dapat ikaw ang estilo. Ayan, mga kababayan natin. Okay, maraming salamat kapatid. Bago natin pakinggan ang susunod na magsasalita na magagaling sa kabataan, ay dapat natin pasalamatan ang isang unknown sponsor o ayaw nagpakilala na sponsor na nag-sponsor na nag-donate ng boxes of Goldilocks. Wag lang makdo. 35 boxes of Goldilocks. Ikaw din naman, thank you! Thank you! Wag lang makdo. Kung sino ka man, ayaw niyan sabihin. Kaya't kayo gusto niyo magpilihan niya ng mamon. Eto, Goldilocks nasa likod. Lumapit lang kayo. Para sa atin po yan. Ibibigay ng ating kapwa Pilipino na nagmamahal sa bayan ng kapwa nating na nagsasawa na sa korupsyon ng mga politiko, lalo-lalo na mga nasa Kongreso. So mga kapatid, pakita natin sa bonus ng kabataan na nanggaling sa klase ngayong araw to, ngunit hindi nyo mapigilan ng kanyang sarili na dumalo sa isang rally ganito sapagkat gusto niya iparinig sa inyo ang tunay na boses ng kabataan ngayong panahon na to. Si Ginoong
Panahon na ng Gen Z! Ayan, kabahan na kayo. Ang panahon ng Gen Z. Ng konteksto, Ayan. Kami po yung mga kami po yung mga independent groups, mga independent individuals. Tayo po ay nagtungo kanina sa government. Wala po tayong nare-representang kahit na sinong politiko. Wala tayong politikong pinapanindigan. Kaya malinaw ang mensahe. Dapat lahat ay managot. Yes! Walang mga sacred cows. Tigilan na natin ang pagiging panatiko sa mga politiko. Tatanungin ko kayo, kailan ba kayo niligtas ng mga sinasamba nating politiko? Yung binabaha tayo, nasa sila? So bakit pa natin sila kailangan isipin? Bakit pa natin sila kailangan sambahin? Ang kailangan ngayon ay pagkakaisa. Pagkakaisa na walang kulay, walang pinapanigan. Bukod dito, sa pagtawag natin ng accountability, lahat din ay kailangan nating singilin. Kabilang na rito ang ating Pangulo na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! Sana konsensyahin ka. Pati na rin sa ating Vice Presidente. Sana naman tumulong ka. Kasi kapwa ka namin Pilipino. Hindi ito ang panahon ng pagkakawatak-watak. Hindi ito ang panahon upang kumuha tayo ng mga pagkakataon para agamin ang kapangyarihan o para tayong maging bida. Ito ay panahon ng pagkakaisa at ito ang panawagan natin. Kaya marapat lamang na panindigan natin ito. At patuloy tayong magbantay na hindi lamang tumitigil sa kahit anong paksyon. Dilaw ka, pink, green, red, dapat lahat ay managot. Dahil kayo Pilipino! Dapat. Ang kulay nyo ba'y pula? Ang kulay nyo ba'y berde? So bakit natin kailangan silang ipagtanggol? Binabayaran ba tayo para ipagtanggol sila? Sa makatuwid, ang dapat ay ipakita natin sa mga naghaharing-huring ito. Dahil akala nila, para na lang tayo mga patay bata na nanakawan tayo, walang mananagot at tumawa yung buhay. Kasi yung cellphone. Dapat hindi tayo bumayan. Dapat Di sa ba mga namatay susunod na kahapon, araw, umuwi ako? susunod na linggo, patuloy ang mga pagkilos, patuloy ang Nag-dive eh. panawagan. Tapos ayaw ng mandar. Tigilan na natin ang pagkakawatak-watak. Buti na lang, Hindi ito medyo- kung Romualdez. Wala kami pakialam kung makukulong si Romualdez habang buhay siya Pangulo. Pero, kung may mga kaalyado, yung mga sinusuportahan yung sa mga politiko, pwede ba? Ipanawagan nyo din sa kanila ang pananagutan. Dahil kung kulay ko man ang nagkasala, sabihin na natin, sa mga kabataan, batid nyo naman ito, marami sa kanila ay sumusuporta sa pink. Dapat ba, pag na-involve sila yung mga prego, ipagtanggol nila at sabihin nila, dapat ba pagkakampi nila yung Robredo, dapat na nilang ipagtanggol? Malinaw naman po pala at sana malinaw rin po sa atin yun. Na sa 21, walang kulay, walang hidden agenda, walang tinatagong mga misyon. Isa lang ang panawagan, pananagutan, magmula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi lang district engineer. Kung involved ang mga pinakamatatas, gaya na naman ng presidente, vice presidente, mga senador, mga congressman, lahat ay dapat managot. Wala dapat ditong mga untouchable, kagaya na Romualdez sinasabi nyo. Diba? Hindi dapat siya untouchable. At dahil hindi dapat siya untouchable, dapat kami na rin yung mga ibang politiko sa ibang faction. Dapat lahat, yan ang panawagan natin. Lahat ay dapat singilin. Dahil minsan lang mangyayari magkakaisa ang Pilipino. Minsan lang! Kaya sana, ituloy-tuloy na natin to. Nabuksan na ninyo ang inyong mga mata. Kasalanan na ang paligid. Salamat.